Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April manifestation reading and what to expect ngayong buwan na ito. So alamin po natin ang mga naghihintay for you, especially for your manifestation. But first, i-ready mo na Pisces ang iyong isang tanong, isang sagot mamaya. Okay? At the end of our reading, meron tayong portion for your one question. So prepare for that. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman for today. Inhale and exhale. Your cards, you have... Ooh. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, maraming salamat po sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment at mga hindi nag-i-skip ng ads. Panahon na po for you to really be appreciated, ika nga. So thank you po sa lahat po ng love and support ninyo. Every time po na may reading tayo for you. So thank you. Wow! So mga mahal kong Pisces, continue liking, continue making comments sa baba, and continue po for that skipping the ads kasi yan lang po talaga yung makatulong sa atin every week. Thank you po. Okay? So, in the background of your reading, meron kang the Four of Cups. Okay. Ngayon, Pisces, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really accept fully. Tanggapin mo ng buong buo itong bagong bagay na binibigay sa iyo ni God. No? Marami ka pa kasing excuses, marami ka pang dahilan, marami ka pang mga panghihinayang sa mga nangyari in the past, kaya wala ka pang oras o wala ka pang panahon para fully yakapin yung mga bagong bagay. Matagal na siyang kumakatok sa puso mo, sa buhay mo, pero ini-ignore mo because you're so focused on what you lost. Okay? So panahon to for you to give it a chance. Bigyan mo ng pagkakataon yung bagong bagay at doon ka mag-commit because you will see that it will open a lot of door para sa'yo. Okay? So, like I've said, may mga pinto ang magbubukas dahil sa core energy mo, meron kang the Seven of Cups. Alam mo, meron kang mga pangarap, meron kang mga idea or mga gustong gawin, pero karamihan dyan, nasa isip lang. Karamihan dyan, sana makuha ko, sana magawa ko yan, sana makamit ko to, sana ma-achieve ko yan. Pero dapat nating i-evaluate, ano ba yung ginagawa ko ngayon sa aking reality para ito'y matupad? Meron ka bang concrete action para mangyari siya? O puro pangarap lang or puro a vision lang? 'Di ba? So panahon to, tinatawag ka Pisces ng yung spirit guides to bring down all of your dreams into your reality. Actionan mo na siya para matupad. Okay? Seven of Cups. The Empress card. Yes, all about you creating, building, moving, no? Pinapanganak mo dito yung mga bagay na gusto mo. So, narinig ko dito panahon na. Panahon na para aktuhan yung pangarap at mabuo siya sa iyong buhay, no? Dati pangarap mo lang magkaroon ng gantong negosyo, o gantong trabaho, o gantong love life, o gantong kaperahan. Kumbaga, nasa sayo yung power to create this. So ano ba yung harang kay Pisces ngayon para ma-create niya ito? Kayang-kaya mo naman daw payabungin, patubuin, at gawing successful yung pangarap na yan. Okay? Now is a time for your dream to turn into your reality. Okay? So, Pisces, ano ba tong mga manifestation mo? I-comment mo na yan sa baba, isulat mo na yan. It will happen for you. I-manifest natin yan sabay-sabay. Okay? In the area of what you need to stop blocking you, ano daw yung humaharang sa'yo? The Six of Wands. Pressure. Pressure sa ibang tao. Iniisip mo baka ganito sabihin nila, baka husgahan ako, baka tawanan ako pag nag-fail ako, baka hindi ako maka-keep up doon sa standard na sineset nila o sa inaasahan nila, no? Naramdam ko dito na marami kang expectation sa buhay mo. Whether yung ibang tao nag-expect ng labis-labis sa'yo, at hindi mo alam kung paano siya papantayan, ganyan. So panahon talaga to, Pisces, for you to focus on yourself. Huwag mo munang isipin yung ibang tao. Kasi kayang-kaya mo naman daw magtagumpay dito eh. Kayang-kaya mong mamayani or magawa talaga yung goal mo. Pero lagi kang nagre-reduce or sumisiksik sa sulok because you know other people are watching.
no? So panahon talaga to na deadma sa ibang tao and focus on your self-growth para merong pag-andar patungo sa iyong tagumpay. Okay? Sabi dito, abot kamay ang tagumpay, kaya yun na lamang isipin mo. Six of Wands, the Tower card. Yes, takot ka na kapag inaksyonan mo to, things will change. Yung lifestyle mo, yung buhay mo, yung routine mo, it will change eventually. Kasi nga, may kaakibat na responsibilidad itong tagumpay na to. Gusto mo siyang makuha, pero at the same time, afraid ka sa mga kakahinatnan nito. No? Gusto mong maging mayaman pero takot ka sa hahawakan mong pera. Gusto mong maging singer pero takot ka sa ibang tao na baka alaitin ka. Alam mo yun, yung mga ganong realization. So you really need to change your mind right now na kung ano man yung mga pagbabagong mangyayari, ready ako. Ang importante, maipanalo ko tong laban na ito. Okay? So Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading? Taga saan ka? Comment down below. In the area of what you need to do, meron kang the Eight of Cups. You need to really walk away from a life na alam mong hindi na beneficial para sa'yo. Panahon na para umabante. Panahon na para kumilos at talagang puntahan yung estado ng buhay mo na alam mong mag-e-enjoy ka at iyayabong ka. Okay? Nakita ko dito na panahon na para kumawala ka sa comfort zone mo, no? Paikot-ikot ka lang sa circle na 'yan, no? May pattern na eh. And now ramdam ko yung uhaw mo to have more, to have better, to change your life for something greater, di ba? So, panahon talaga to be brave, face the truth, at talagang tumbukin mo yung kaligayahan mo, yung satisfaction mo, yung magbibigay sa'yo ng fulfilling life. No? Panahon to para gumalaw, Pisces. Okay? The Eight of Cups, meron kang the Two of Pentacles. Yes, panahon na to para balansehin ulit ang buhay. Ngayon na yung chance mo to make a choice, to make a decision about something na dapat mo na noon pa lang ay ginawa. No? Pinapakita dito na hindi ka balanced, it's because hinahayaan mong mag-reign over sa life mo yung isang bagay. No? Hinahayaan mo siyang maimpluwensyahan yung buong buhay mo, kaya nahihirapan kang balansehin. Panahon na para tapyasan yung nagpapahirap para mapanatili mong pantay yung lahat ng bagay sa buhay mo. No? Kung meron ka mga dapat bitawan, bitawan. Kung meron ka mga dapat layuan, layuan. Nang sa ganun, makip mong afloat ang life mo. Okay? Meron dyan sa parte sa buhay mo, Pisces, that you need to release. You need na layuan. You need na maglagay ng gap because it's not helping you anymore. Kapag nagawa mong layuan yan, doon magsimulang bumalanse ang lahat. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Ten of Cups. Sabi dito, mag-focus ka sa mga dreams mo. Ano ba yung mga gusto mong makuha? Ano ba yung mga pangarap mo for you and your family? Ano ba yung mga gusto mong mabili? Gusto mong maipundar? Gusto mong malasap sa buhay mo this time? No? Mag-focus ka doon. Bakit? Kasi pag nag-focus ka doon, gaganahan ka na mag-decide. Gaganahan ka ng umaksyon. Gaganahan ka ng buuin itong pangarap into your reality. Kapag talagang crystal clear sa isip mo, yung maaari mong makuha for you and your family, bibira ka na, lalaban ka na, gogora ka na. Okay? So always think about your family wish. Think about what makes you having this dream life sa buhay mo. Kapag parati mong iniisip yan, lalakas ang loob mo para ituloy ang laban. Okay? Ten of Cups. The Queen of Wands. Yes, ang pamilya mo, ang buhay na kaya mo ibigay sa kanila, ang magbibigay sa ng confidence para ituloy. Dati marami ka pang alinlangan, marami ka pang mga negativity or mga limitasyon na iniisip na parang hindi ko kaya to, next time na lang, o kaya wag muna ngayon kasi hindi pa ako ready. Kailan ka ba magiging ready? Yun ang question eh. Kailan ka ba magiging handa? So pinapayuhan ka, isipin mo kung ano yung maaaring matupad sa buhay natin kapag ginawa ko na siya. At doon ka magiging super confident. Narinig mo ba yung kahol ng aso? It's like the dog is barking at you, telling you na parang huy, action, kilos, gising, parang ganyan. So, very symbolic yung pagkatapat or timing ng pagkahol ng aso para sa'yo. Okay?
In the area of what's coming in, meron kang solitude. In silence, peace prevails. Sabi dito, kunin mo yung mga oras na mag-isa ka lang. Kunin mo yung mga oras na solo ka. Kasi diyan papasok sa yung kaliwanagan. Walang maingay, walang distraction, walang bungangang magulo, no? Talagang makapag-isip ka ng tama at mas malapit ka sa yung higher power, sa yung intuition, sa yung higher self. And you will know what to do. So, yung mga oras mo sa kwarto, sa banyo, sa park, sa mall, sa garden mo, o tuwing nagluluto ka, solo moment yan, dyan mo talaga makikita yung mga bagay na maaaring magpalinaw sa'yo. Okay? In what's coming in, meron kang the Queen of Cups. Clarity in your heart. Ramdam ko dito this month, no, Pisces, papasok sa iyo yung kahandaan na parang, okay, ready na ako, yung puso ko ready na para asikasuhin, gawin, or alagaan yung isang bagay na alam mong importante sa iyo. No? Example, ngayong buwan na to, ready ka ng asikasuhin yung papers para sa promotion. O kaya this month, ready ka na kausapin yung partner mo about certain issue para planchado. O kaya this month, ready ka na bigyan ng chance yung opportunity na matagal mo nang inisan tabi. No? So, this is all about you embracing what your hearts want you to do. No? So, sabi dito, panahon na talaga para kumilos at yakapin yung talagang alam mong deserving ng time mo this time. Okay? Queen of Cups, sabi dito, makinig ka sa puso mo. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin. The Five of Wands. Marami ka pang confusion, no? Marami ka pang mga atras-abante, kaguluhan sa isip, paiba-iba ng gustong gawin, or paiba-iba ng desisyon. Now, listen to yourself. Sa kabila ng gulo sa paligid. Example din, makayo mga tao sa paligid mo, ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming opinion, or ang dami-daming suggestion. Panahon to para tignan ng puso. Ano ba talaga ang kilos ko ngayon? Ano ba talaga ang tawag ng aking damdamin at yun ang gamitin mo para ma-drown out itong mga ingay or gulo sa paligid. Okay? Alam ko na pe-pressure ka, alam ko na takot kang sumuong dun sa laban dahil nga maraming dapat gawin, maraming responsibilidad, maraming mga dapat hakbangan, pero parte yan ng tagumpay na gusto mong makuha. If you're really, really serious sa bagay na ito, ilalaban mo yan. Okay? In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan mo maging confident. Kailangan mo pagkatiwalaan ng iyong sarili para talagang maabot mo yung gusto mo this time. Okay? You have the Two of Wands also in your divine messages. Pinapayuhan ka ngayon to gather yourself, no? Master the courage para makita ng malinaw kung ano yung halaga ng mga bagong gagawin mo. Kasi hanggat hindi yan malinaw, walang saysay yung pag-risk or pag-gamble sa bagay na ito. Kasi importante muna, alam mo yung halaga ng pagsugal na ito. Okay? Now, kapag clear na yung plano na yan, na-plancha mo na, nalatag mo na, alam mo na yung gagawin mo sa level 1, level 2, level 3 hanggang level 5, doon ka talaga tunay na tatalon or hahakbang. Okay? Pinapayuhan ka ngayon talaga namang planuhing mabuti, na nakabase sa iyong realidad, okay, kailangan realistic, kailangan doable, kailangan practical, para kada hakbang mo, kaya mo. Okay? Kaya importante, klaro muna ang lahat bago tayo humakbang. Okay? Two of Wands, the Knight of Swords. Yes, pinapayuhan ka na huwag pabara-bara, huwag magmamadali, pero panahon na para kumilos. Okay? Kikilos ka ngayon, yes, pero dahan-dahan. Kikilos ka, magsisimula ka na, pero sigurista ka. Okay? Hindi pwedeng naisip mo lang, go na. Hindi pwedeng nawalan ka lang ng option, yan na yun. No. Every step should be well thought of. Every step should very, very legit at saka pinag-isipang mabuti. Okay? Kaya panahon talaga to, Pisces, to start but very, very cautious. Very important yan para sa'yo, isa-isip mo. In your fortune, meron kang Lion, time to act. Yes, panahon na daw para kumilos, magsimula at humakbang. You also have Carrot, opportunity or windfall. Yes, panahon na para kunin mo tong oportunidad na talaga magpapalago sa iyong kaperahan. You also have Box,
You will receive a gift. Yes, talagang merong iaabot sa'yo sa universe na bagong regalo, maaring payo, pagkakataon, or tsansa sa buhay. Kaya, wag mong i-waste yung opportunity. You also have broken wishbone, wish will not be granted. Isa itong malaking paalala na talagang yung wish mo hindi matutupad kung talagang hindi ka kikilos ngayon or wala ka pa ring lakas ng loob na dalhin sa yung reality yung pangarap mo. Okay? Magandang paalala ito. It will change soon kapag talagang meron ka ng pinlansya sa buhay mo this time. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Knight of Swords. Alam mo, sabi dito, akala mo lang mahirap, akala mo lang mabagal, akala mo lang nakakapagod, pero in reality, bibilis ang lahat once you do na itong bagay na ito. Aandar siya na mabilis, dire-diretso, walang patid, walang puknat. Kaya importante ngayon, Pisces, ready ka. With energy, with stamina, with your kahandaan, no, and gigil na manalo. Kasi sinasabi ko sa'yo, kapag sinimulan mo to, wala nang tigil to. Dire-diretso to. In your success, in your money growth, in your career growth, dire-diretso yan. So, brace yourself for the quick movement ng bagay-bagay sa buhay mo. Okay? Narinig ko meron kang hinihintay daw ngayon. Meron kang hinihintay na text, tawag, email, chat, or confirmation. It will arrive, so be prepared. Okay? Knight of Swords, the Hierophant. Nakita ko dito sa Maview, are getting married soon. No? May proposal ako nakita. A big commitment na mabilis sa darating at wala kang choice but to commit on that. So kung meron po nagmamanifest sa inyo ng kasal or pagbubukod, this is a confirmation for you. Congrats po. But for others dyan na hindi naman kasal ang talaga namang target this time o minamanifest this time, nakita ko there will be an institution or isang malaking industriya na talaga namang tatanggapin ka ngayon. Kaya importante aralin siya, no? Magpasaklob ka doon sa institusyon na yan, sa sistema na yan, because kapag ganun, dire-diretso ang tagumpay mo. Okay? Meron din po sa inyo, may taong darating sa buhay mo para turuan ka kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat na aksyon, at yung kanyang tulong ay magpapabilis ng gagawin mo. Congrats po. In your near future, meron kang the 9 of Cups. Alam mo na, Pisces, kapag lumalabas to, panahon na for you to make a wish. Pumikit ka na ngayon, i-wish mo na yan, darating siya sa'yo. Okay? Garantiyang-garantiya ang mga hinahangad mo, mga wini-wish mo, makukuha mo siya this near future. Ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months, iyong-iyo na yung winish mo na yan. Congrats po. I-claim mo to para sa'yo to. 9 of Cups, you have the 3 of Cups. Yes, you will be celebrating soon. Napakaganda. No? You will celebrate with your family and your friends kasi talagang napasok mo, no? Natulayan mo yung milestone or finish line ng gusto mo. And you are now here sitting pretty, enjoying the fruit of your labor and enjoying the wishes na dumating in your reality. Sabi ko nga sa inyo, ang pangarap papasok sa yung reality kaya kailangan trabahuhin mo na yan. Because abot kamay siya at darating siya sa buhay mo in the near future. Ikain mo na lang ako ha, i-celebrate mo na lang ako because talaga namang malaking bagay ito. Congrats po. In the area of your what's missing, ano yung kulang na kulang sa buhay ni Pisces ngayon para talagang makuha na niya yung kanyang manifestation? The Chariot card. Napakalinaw, pag-abante. Kulang ka sa drive, kulang ka sa fighting spirit para ituloy, ilaban, simulan, iabante yung gusto mo. No? Ramdam ng yung spirit guides na ready ka na daw eh. Handang-handa ka na and the universe is actually supporting you in this journey. So, nasa kamay mo yung manibela, umandar ka, humakbang ka. Hindi pa atras, hindi pa pabalik, kundi pa abante, padiretso. No? So, tinatanong ko ngayon ng yung spirit guides Pisces, ano yung concrete movement na ginagawa mo? Ikaw ba'y nakatenga lang dyan? Nakapark ka lang ba? Or umaandar ka? Kailangan mong i-evaluate yan this time. Chariot card, the Judgment card. Yes, kailangan mo daw magising na. Magising at i-accept yung journey para sa'yo. May calling ka eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, may kumakatok sa pintuan mo at ayaw mo pang i-fully commit ang sarili dyan. Sabi dito, wake up,
no? Embrace the calling. Embrace your journey and move forward. Kapag tinanggap mo tong journey na ito, to talagang nakatadhana para sa'yo, diyan dire-diretso kang pupunta sa iyong success. Okay? Huwag mong i-avoid yung mga bagay na pilit mong ina-avoid noon. Panahon na to para itapon sa bintana lahat ng excuses, lahat ng mga dahil-dahilan na yan, and embrace the new beginning, your new life. Because it will propel you to a very successful na journey forward. Okay? Ito ang kulang, pag-abante at pagkagising sa mga dapat aksyonan. Okay? Importante yan for you. So Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So close your eyes and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Lover's card, the Queen of Swords, and the Two of Pentacles. At the bottom of your deck, you have the Devil card. Okay? Medyo merong animosity or toxicity ako nakikita dito. Kung question mo ay about love life, unahin ko muna yung mga question about love life. Napaka-manipulating ng taong ito. Parang meron siyang pinapakita sa'yo na hindi totoo or may manipulation eh. Merong illusion of a dream. And this person is like trying to manipulate you or control you at some point, no? Nakita ko dito na you need to really choose. Panahon na para mamili at mag-decide, timbangin kung mananatili ka pa ba sa love na ito na very toxic or very controlling. Panahon na nakita ko dito para lumaya at mahalin ulit ang buhay mo at hanapin mo yung kaibig-ibig sa life mo to bring back the balance in your life. Nakita ko dito na hindi equal ang love, hindi equal ang affection, and merong mga ilusyon. No? For others naman na hindi love life ang question, nakita ko dito, masyado kang nakukulong sa pressure o nakukulong ka sa mga takot mo. No? Kaya parang nahihirapan ka mag-decide tungkol sa mga bagay na gusto mo sanang gawin. Meron kang choice sa dapat piliin, pero pinipigilan ka either ng partner mo, o ng magulang mo, ng kapatid mo, o ng mga takot mo in general. Panahon na para baguhin yung mindset mo, maging malinaw sa kung saan mo talaga balak dalhin ang life mo moving forward, and magkaroon ka ng paninindigan. Panahon na to make a choice, kaya timbangin mo, no? Timbangin mo kung ano ba yung mahalaga sa akin, kung ano ba yung para sa akin, because you will feel. Mararamdaman mo yan with your intuition kung ano yung best choice for me. At kapag nakapag-decide ka na panindigan, kailangan bago mo to panindigan, makita mo muna kung ano ba yung promise nito sa buhay ko. Kailangan sigurado ka din, no? Praktikal, sigurista, at alam mo yung pinapasok mo. Kaya importante binabalanse muna. Parang, okay ba to o ito? Ano ba yung advantages saka disadvantages? Lugi ba ako dito o hindi? Pabor ba sa akin to o hindi? Kailangan kalkalin mo yan. Para makita mo kung ano yung mga dapat na choice nang sa ganun makalaya ka na dun sa kumakadena sa'yo. Panahon to para ibalik mo, Pisces, yung balanse ng buhay. Okay? Now is the right time for you to make a choice. The answer in your question kung ito ay yes or a no, the answer is yes. Yes, you need to make a choice, lumaya sa fear, and make a move, a concrete decision para bumalik yung balanse sa life mo. Sabi dito, timbangin mo muna para mag-come up ka sa best decision. Yes na yes po ang sagot para makalaya ka na dyan sa pinaproblema mo. Okay? So Pisces, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April manifestation and what to expect this month. Saan po kayo naka-resonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.